Sir, Oy, bakit, sir? Ano po yung... ikaw yung nag-live sa Facebook. Oh, ako ngayon, sir. Oh, sir, ba't naman ganyan? Kung ano-ano pinagsasabi mo doon. Eh, sir, nadala lang ho ako ng emosyon ko. O paano yung mga anak namin na pinag-aaral namin sa eskwelahan? Dinamay mo lahat. Ang kukulit kasi. O kaya nga, pero Hindi dapat, sumusunod. hindi mo sinabihan na walang mararating. Mali ka, teacher ka, dapat ikaw mag-adjust. Di ba? Sir, pasensya na ho kayo. Ganon ang inasal ko. Eh, nakalimutan ko kayo, profesyon ko eh. O kaya nga, di dapat, hindi ka na nagbitaw ng kung ano-anong masasakit na salita doon. Mga bata yun eh. Parang wala kang pinag-aralan. Pagka ganyan, ikaw ang walang pinag-aralan. Sir, kung sa akin naman po, kung maintindihan nyo naman po ako, ilang bisis ko na ho sila sinaway noon. Bago ako nagsalita ng ganon. Kaya nga, teacher ka, dapat alam mo yan. Di ba? Sinasabi mo na board exam. Natural, wala pang alam sa board exam yung mga. Kaya nga nag-aaral, di ba? Para matuto. Naturingan kang teacher, tapos babanatan mo yung mga bata ng ganon. Kasi sir, po, ilang bisis ko na pinagsabihan na manahimik sila. Hindi ako sinusunod, sir. Alam mo ba, sir? Mas okay pa yung mga batang 90s. Isang chitchit lang ng teacher, takot na takot ngayon. Sir, mawalang galang ano. Nandun na tayo. Pero bakit ka nag-teacher kung ganyan ang pananaw mo sa buhay? Kaya ka nag-teacher para turuan yung mga batang walang alam. Hindi para ipahiya. Hindi ko naman ho nila lahat. Pero yung mga kabataan ho kasi ngayon, walang kasing bastos, no? Hindi na nila ginagalang ang mga teacher nila. Hindi lahat ng kabataan ganon. Mababa lang ang pasensya mo, kaya ka nagkakaganyan. Hindi nga po, sir. Dapat teacher ka, palawakin mo yung pasensya mo. Hindi yung babanat ka ng ganon. Kasi maraming mga magulang nasaktan. Kaya kagaya namin, magulang ako. So, andun yung anak mo? Nandun. O, sir, kung ikaw nga, sir, sa tingin ko, hindi ka sinusunod ng anak mo, ako pa kaya? Para mo naman sinabing pinababayaan ko yung anak ko. Sa pananalita mo na yan. Kung hindi mo napapabayaan yung anak mo, hindi ganun ang magiging asal nun sa paaralan. Sus, kaya nga yan nandyan para mag-aral. Huwag mong isisi sa amin na pinababayaan namin yung anak namin. Magulang kami, alam namin yan. Kaya yan namin pinapunta dyan para mas lalong ma-develop yung ugali nila. At kung ano man yung hindi magandang asal. Tapos, ikaw ang teacher, ikaw pa ang babanat ng ganun. Sa tingin mo tama yung ginawa mo? Sir, kayo yung magulang nun. Nandun na nga, Second parent lang ho kami. nandun na nga tayo. Hindi namin kargo yun. Di mo. Dapat ikaw ang gumagabay. Gumagabay kami, pero kailangan gumabay ka rin kasi teacher ka. Nagbabayad kami para turuan mo, hindi para sermonan yung mga bata. Anong alam ng mga yan? Kaya nga nandyan sa school, di ba? Kung maganda ho ninyo pinalaki ang bata, maganda rin ho ang asal nun. Para mo naman sinabing hindi namin pinalaki ng maayos ang mga anak namin. Tsaka hindi mo dapat sinasabing taga-squatter yung mga estudyante mo. Bakit? Saan ka ba lumaki? Di ba squatter area ka rin nakatira? Baka nakakalimutan mo. Ito bahay mo. Pala. Ito bahay ko. Pareho lang tayo sa squatter nakatira. Hoy, alam mo ba? 3 buwan na yung utang yung 3 kilong bigas. Hindi nyo pa binabayaran. Teacher ka? Amin na. Amin na ba? Halika dito. Ha? Squatter? Ay, yung bigas? Yung sardinas? Ay, hindi. Yung sardinas na inutang mo? Hindi nga.